sa Taalik, sa Talisay, Batangas. Noon po nawawala na po kami ng pag-asa na biglang tahimik na naghihintay po kami ng update pero wala po kaming makunan. Tapos ngayon po na meron pong lumabas na witness, napakalaki po ng aming pag-asa na dumating po yung araw na yung aming pong ipinaglalabas sa loob na 4 na taon ay makamtan na po namin lalong madaling panahon. Pahayag ito ni Janice Esplana, isa sa kaanak ng mga nawawalang sabongero, sa pag-asang makakamit pa rin nila ang hustisya ilang taon na mula nang mapaulat na nawawala mga ito. Ngayong 2025, isa sa pumutok na malalaking balita ang pagtukoy sa kinalalagyan ng mga labi ng mahigit 30 missing sabongeros. Hulyo nang muling uminit ang usapin sa missing sabongeros matapos lumutang ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o si alias Totoy. Sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Katuwang ang ilang ahensya ng gobyerno, agad na nagkasa ang Department of Justice ng technical diving operation sa lawa ng Taal. Unang araw pa lamang ng pagsisid, may mga butong nasa sako ang agad na naiyahon ng PNP-CIDG mula sa bahagi ng lawa kung saan itinurong itinapon ng mga sabongero. Makalipas ang mahigit 4 na buwan, halos 1,000 hinihinalang buto ng tao na ang nadiskubre ng Philippine Coast Guard at PNP-CIDG sa iba't ibang bahagi ng lawa. Credible enough. And sabi ko nga, hindi lang naman testimonya, meron siyang mga dokumento na, tsaka may video pa nga na hawak, na magpapatunay kasi nasabi niya. Lumalabas naman na malaking grupo ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero at ang itinuturo ni Patidongan na mastermind ay ang gaming tycoon at negosyanteng si Charlie Atong Ang, kasama na rin ang aktres na si Gretchen Barreto. Hindi lang siya Alpha Group eh. Meron pa raw siya hanggang Delta Group eh. Charlie Group, Delta Group, Bravo Group. Tiered lang siya according to the income stream that they all receive out of this isabong industry. Grabe to. Corporate na corporate to. Corporate na corporate. Corporate killing. Buwan ng Agosto na maghain ng reklamong murder at illegal detention ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero laban kina Ang at mahigit 6 na pupang individual na dawit sa kaso. Kapwa personal na naghain ng kanilang kontrasalaysay sina Ang at Barreto kung saan kanilang itinanggi ang mga akusasyon na isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga telephone call pa rin dito. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Sa ngayon tuloy-tuloy ang paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero, lalo't wala pang nagtutugma mula sa mga kaanak at sa mga butong nare-recover sa lawa. Hindi na po natin kailangan tinan pa yung DNA evidence. Okay, it may add to whatever evidence we have now, but if the assessment by the panel of prosecutors is that there is sufficient evidence to proceed to trial, given what we have on hand, there will be no need to look into the DNA evidence or to wait for the results of the DNA examination. Dati nang iginit ng DOJ na tuloy ang investigasyon at kaso, magtugma man o hindi ang mga nakikitang buto sa Taal Lake. Ang 9 naman ng Disyembre nang i-anunsyo ng Justice Department na pinakakasuhan na sa korte sina Ang at mahigit 20 pang individual ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Pero nitong December 12, naghain ng motion for reconsideration ng kampo ni Ang kaugnay para iapela ang resolusyon na umano'y minadali at posibleng may pressure mula sa taas. Sa kabila ng motion, nanindigan ng DOJ na tuloy ang pagsasampa ng kaso sa korte at hindi ito mapipigilan ng inihaing motion. Sabi ni Esplana, na tiyahin ng nawawalang si Mason Ramos, patuloy sila magtitiwala sa hustisya at hindi sila magpapasilaw sa anumang ialok na pera para regluhin ang kaso. Hindi po nabibili ng pera ang katahimikan po ng isang kaluluwa. Si God po ang makakapagbigay nun. Kaya hindi po kami mabibili.
Kasama mo sa RMN Manila para sa RMN News Year-End Report, Radyo Manjairos, Peña, Florida, Tatak RMN.